Sa sandaling iyon, nagtanong si Panlit Ian, Old Hua, kaya bang talagang magbukas ng hanggang 10 karakter ang iyong 6 Union Seal? Sumagot si Hua Wu daw, totoo po. At ilang karakter ang kayang ipakita ng iba sa kanilang unang pagtatangka. Patuloy ni Panlit Ian, magandang tanong iyan, Old Pan. Mabilis na idinagdag ni Hua Wu daw, noong ako ay nasa Cloud Sect, 3 araw ang inabot ng sect leader para ipakita ang unang karakter. Pagkalipas ng 10 araw, bahagya niyang nagawa ang pangalawang karakter. Pagkalipas ng 1 buwan, naabot niya ang ikatlong karakter, at pagkatapos ay walang nangyaring pag-unlad sa loob ng 1 taon. Sa huli, dahil sa pagiging abala sa iba pang mga tungkulin, sumuko siya. Kaya sinasabi mong walang sinuman ang nakapagpakita ng higit sa 3 karakter, maliban sa iyo. Sumagot si Hua Wu daw, totoo po yan. Sa madaling salita, walang sinuman ang nakapagpakita ng ika-10 karakter. Ang iba ay mausisa lamang tungkol sa iyong turtle shrinking method, paano nila posibleng italaga ang 20 taon dito tulad ng ginawa mo? Nagpatuloy si Leng Luo, ano ang ika-10 karakter? Union, tugon ni Hua Wu daw at pagkatapos ay tumingin kay La Shou, iniisip, dahil wala namang makapagpapatupad nito, walang masama kung banggitin ito. Sapat na itong hakbang pababa. Kung walang makapagpapatupad nito, normal lang kung hindi rin kaya ng Pavilion Lord. Sa sandaling iyon, bahagyang tumapak si La Shou sa kanyang paa, tumapak sa manipis na hangin, at umakyat patungo sa gitna ng arena. Ang kanyang bilis ay hindi nagmamadali ni mabagal, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit napagdesisyonan na niya, bilang Grandmaster ng Evil Sky Pavilion, paano niya pahihintulutang pagtawanan siya ng iba. Nagtipo ng tingin ng lahat sa mga paa ni La Shou. Bagwa Seal. Ito ang Bagwa Seal. Muling tumapak si La Shou, bumukadkad ang bilog ng liwanag, at lumitaw ang 6 Union Seal. Tutal, taglay niya ang libu-libong taong alaala ni Ji Tiandao, gamit ang kanyang walang kapantay na karanasan at kaalaman, ngayon ay malinaw niyang ipinakita ito. Matiyak ang nanood ang 3 elder, hinihintay ang sandaling bubuo siya ng mga karakter. Bagamat hindi si La Shou si Hua Wu daw, ang kanyang teknik, bagamat hindi kasing likido, ay kahanga-hanga pa rin. Pagkatapos, bumaling si La Shou, nakaharap sa karamihan mula sa mataas na posisyon, ang kanyang kanang kamay ay kumaway, at sa isang boom, lumitaw ang karakter para sa Chen sa seal script, isang kumikinang na unang karakter. Pagkatapos, sa pagwasiwas ng kanyang kaliwang kamay, lumitaw ang karakter para sa Kun, ang pangalawang karakter. Pagkatapos isagawa ang pangalawang karakter, kalmado niyang sinuri ang karamihan. Maganda ang epekto. Namamanghang nanood sina Zhou Jifeng at Pan Zong. Sa totoo lang, nang may sigaw ni La Shou ang pangalawang karakter, naramdaman niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon, tutal, nasa Divine Court Realm pa lamang siya, at ang pagsasagawa ng 2 karakter ng 6 Union Seal ay marahil sapat na para makumbinsi sila. Bakit nakatingin pa rin sila sa kanya ng may pag-asa? Hindi ba nila siya dapat hayaan ng bumaba na? Pagkatapos ay itinaas ni La Shou ang kanyang kaliwang binti, at sa isang boom, nagkaroon ng pagbabago sa primal energy, na malinaw na hindi kasing stable ng dati. Gayunpaman, lumutang ang karakter para sa life, umiikot, at sa huli ay nabuo ang ikatlong karakter. Ang makapagpakita ng ikatlong karakter ng napakabilis at walang paunang pag-aaral, batay lamang sa karanasan, ang kanyang talento ay sapat na para durugan ang ulo ng Cloud Sect. Tungkol sa ika-4 na karakter, tila hindi malamang. Gayunpaman, tila nakalimutan ng 3 elder na bigyan siya ng paraan para makababa, nakatingin pa rin sa kanya ng may pag-asa, hinihintay ang susunod na galaw ng Pavilion Lord. Nakatayo si La Shou sa manipis na hangin, pinapalabas ang lahat ng primal energy sa kanyang energy sea. Nang biglang bumulwak ang primal energy, naramdaman niyang muling gumalaw ang nakapaligid na primal energy, iniisip sa sarili, magbabackfire kaya ito. Halos imposible ang bumuo ng ika-4 na karakter ng 6 Union Seal sa isang Divine Court Realm cultivation. Sumimangot siya, si Hua Wu daw, na napansin ito, ay biglang nagising at nagmamadaling sinabi, kahanga-hanga ang mga kakayahan ng Pavilion Lord, tunay na kahanga-hanga.
Sumali rin si Leng Luo, ang makapagpatibay ng ikatlong karakter ng 6 Union Seal sa loob ng napakaikling panahon ay tunay na walang kapantay sa mundo. Epektibong itinaas ng mga Elder ang hakbang para marahang bumaba si Lasho. Gayunpaman, natuklasan ni Lasho na patuloy pa ring nabubuo ang ikaapat na karakter, na tila hindi mapipigilan. Mahuhulaan na mabibigo ang pagtatangkang bumuo ng ikaapat na karakter sa kalagitnaan, agad na maglalaho ang primal energy, at babagsak siya. Sa sandaling iyon, isang sandali ng kailanawan ang sumilay sa kanyang isipan, ito ay, sumabay si Lasho sa momentum at binaligtad ang kanyang kamay sa isang tulak, na naglalabas ng kakaiba at makapangyarihang puwersa. Ang bagwa seal sa ilalim ng kanyang mga paa ay bumulwak ng mas nakasisilaw na liwanag kaysa dati, ilang beses na mas maliwanag kaysa kanina. Ang Chen, Kun, at Life, ang tatlong orihinal na gintong seal script characters, ay naging asul sa galaw ng kamay ni Lasho. Ang karamihan, na sanay nang makakita ng gintong liwanag, ay biglang nasaksihan ng asul na enerhiyang ito at hindi napigil ang makaramdam ng bagong pagkamangha, nanlalaki ang kanilang mga mata sa sorpresa. Elder Hua, ito ba ang iyong 6 Union Seal? Oo, hindi ito maaaring peke. Ginagamit ba ng Pavilion Lord ang kapangyarihan ng harang? Naguluhan ang tatlong Elder. Ito ang ikatlong beses na nakita ni Hua Wudao na ginamit ni Lasho ang mahiwagang kapangyarihang ito. Ang una ay noong nagkulong si Lasho sa lihim na silid, ang pangalawa ay noong pinawi niya ang isang malaking pangkukulam sa Lotus Platform, at ngayon ang ikatlong beses. Karaniwan, ang pagpapakita ng forceful energy ay ginto, tulad ng karaniwan sa mga gawaing Confucian, Buddhist, at Taoist. Ang mga porma sayon ay karaniwang asul, kabilang ang nagpapalakas at nagpapahina. Ang mga pamamaraan ng pagpapagaling ay karaniwang asul o berde, habang ang mga elemental na porma sayon ay nagbabago ng kulay ayon sa 5 elemento. Ang Demon Zen ay lumilitaw na itim. Anuman ang uri ng enerhiya, mayroon itong pangkalahatang direksyon at layunin, at ang 6 Union Seal ay nararapat na lumitaw na ginto. Ang asul na 6 Union Seal na nakikita nila ay maaari lamang ipalagay na si Lasho ang nagmamanipula ng kapangyarihan ng harang. Nanlalaki ang mga mata ni Hua Wudao habang nakatingala. Sa sumunod na segundo, ang mga karakter na Chen, Kun, Sheng, Si, Water, Fire, Yu, Wu, at Li, siyam na seal script characters, ay sunod-sunod na lumitaw, ang perpektong pagpapatupad ng siyam na karakter na 6 Union Seal. Si Lasho, nakaramdam ng kakaiba, ay tumingin sa siyam na karakter na ito, inaalala ang nilalaman ng Heavenly Writing, ito ba ang ikatlong supernatural ability na inihayag sa pagbubukas ng Heavenly Writing? Posible kaya na ang ikatlong kakayahan ay ang kusang loob na pagpapatupad ng teknik ng iba. Mula sa walang simula, umiikot sa mga reinkarnasyon at kapanganakan, lahat ay lubos na nauunawaan. Ito ang responsive thought supernatural power ng host. Napuno ng kawalan ng paniniwala ang mukha ni Hua Wudao, at pagkatapos na matauhan, nagmadali siyang yumuko at sinabi, lubos na akong kumbinsido, Hua Wudao. Sumali rin ang dalawang elder, walang kapantay ang kapangyarihan ng Pavilion Lord. Hindi na kailangan ni Lasho ng anumang hakbang para bumaba, lubos na nasisiyahan sa tanawing nasa harap niya. Ang siyam na karakter sa harap niya at ang pormasyong bagwa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagtulungan, na nagpapakita ng mabigat na depensibong kapangyarihan. Hindi pa naubos ang natitirang extraordinary power, kaya nagpa siya si Lasho na magpatuloy. Sa isang ang ikasampung karakter ay nag-isa at sumali sa siyam na karakter na orbit. Ang 10 karakter ay nag-ugnay-ugnay, na nagpapataas ng kanilang kapangyarihan ng halos 10 beses. Ang iba ay nag-aral ng mga dekada upang maunawaan ang ganoong mga supernatural power, ngunit pinagkadalubhasaan ito ng Grand Demon Lasho sa loob lamang ng ilang minuto. At nagpakita pa siya ng mas malakas na kapangyarihan. Pagkatapos niyang isagawa ang huling karakter na ang lumulutang na bagwa seal sa ilalim niya ay biglang bumulwak, mabilis na lumawak, na nakasentro sa practice field, bumabalot sa pavilion, halos natatakpan ang kalahati ng Golden Court Mountain, at umaabot pa sa mataas na Evil Sky Pavilion. Isang 10 karakter na 6 Union Seal.
Naguluhan si Hua Wudao na bumubulong sa sarili. Agad na naglaho ang 10 character na 6 Union Seal, at marahang lumapag si Lasho, kasing stable ng dati. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip niya sa loob, kailangan niyang gumanap sa labas. Tumangala ang karamihan, walang imek sa isang sandali, na manghana sa 9 na character. At ang biglaang paglitaw ng ika-10 character ay lalo silang nagulat. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Lasho. Nabasa niya ang epekto sa mga mukha ng lahat, labis na nasiyahan sa resulta. Gayunpaman, nagpasya rin siya na magpakitang gilas ng mas kaunti sa harap ng mga taong ito sa hinaharap, dahil nagastos nito ang extraordinary power na dahan-dahan niyang naipon. Sa halip na magpakitang gilas, mas mabuti pang sanayin niya ng maayos ang kanyang mga disipulo. Gayunpaman, hindi ito ganap na pagkalugi. Pagkatapos ng eksperimento, kinumpirma ni Lasho ang ikatlong supernatural ability ng Heavenly Writing, ang divine power of the host's responsive thoughts. Ang implikasyon ng responsive ay tila nangangahulugan na ang kapangyarihang ito ay maaaring magpatupad ng mga teknik ng iba. Nakita rin ni Lasho na kakaiba na ang Lethal Strike card ng sistema ay may katulad na epekto. Kung bibilangan ang mga supernatural power sa loob ng 3 volume ng Heavenly Writing, hindi ba nangangahulugan iyon na mayroon siyang permanenteng, lethal strike, at impenetrable? Gayunpaman, kung isasaalang-alang na ang iba't ibang kapangyarihang nagamit niya noon ay hindi agad natalo ang mga kalaban, malalim siyang nagmuni-muni. Sa madaling salita, ang Heavenly Writing supernatural power na kasalukuyan niyang taglay ay hindi pa katumbas ng lethal strike, o impenetrable. Pagkatapos magmuni-muni, tumingin si Lasho kay Hua Wudao at nagtanong, Elder Hua, mayroon pa bang tanong? Wasak na ang espiritu ni Hua Wudao. Paano siya mananatiling kalmado pagkatapos masaksihan ang kanyang 20-year 6 Union Seal na walang kahirap-hirap na isinagawa ng Pavilion Lord? Talagang hindi. Nang makita ito, mabilis siyang siniko ni Panlit Ian, Elder Hua. Pagkatapos ay natauhan si Hua Wudao, pinunasan ng malamig na pawis sa kanyang mukha, wala na po akong tanong. Marami siyang gustong itanong tungkol sa 6 Union Seal, ngunit talagang hindi niya kayang itanong ang mga ito. Yumuko si Leng Luo at sinabi, isang 10-character 6 Union Seal, marahil ay walang kapantay iyan, tama. Bulalas ni Panlit Ian, hindi lamang walang kapantay, natatakot akong wala ng iba pang may kakayahan sa hinaharap. Kahit walang anumang pagpapabuti, walang sino man ang makagagawa ng ika-10 seal ng 6 Union Seal. Kung hindi ko pa nakita ng sarili kong mga mata, hindi ko kailanman paniniwalaan na may makagagawa nito. Ito ba talaga ang unang beses na ginamit ng Pavilion Lord ang 6 Union Seal? Tumango si Lasho, kinikilala na totoo ito. Maaari silang maniwala o hindi. Nagpatuloy si Leng Luo sa pagtatanong, ito ba ang kapangyarihan ng harang? Hindi agad sumagot si Lasho. Alam niyang ang tunay na pagsasagawa ng 10-character 6 Union Seal ay mangangailangan ng hindi bababa sa 8-petal cultivation dahil ang ika-10 seal ay nangangailangan ng napakalaking lakas upang suportahan ito. Hindi niya maaaring aminin na pinagkadalubhasaan niya ang Heavenly Writing supernatural power, kaya malabo niyang ipinaliwanag, nangangailangan ito ng napakalaking lakas upang suportahan. Nang marinig ito, agad na lumuhad si Hua Wudao sa isang tuhod at humingi ng tawad. Anong mga talento o kakayahan ang mayroon ako para gumawa ng ganoong bastos na kahilingan sa Pavilion Lord? Hindi ko inaasahan na kailangan nitong gamitin ang kapangyarihan ng harang. Pakiusap, parusahan ninyo ako ng mabigat, Pavilion Lord. Dahil sa akin kaya nangyari ito. Nawala na ang harang ng Golden Court Mountain, at ginamit ninyo ang huling kapangyarihan ng harang para magpakita, paano natin haharapin ang malalakas na kaaway sa hinaharap. Tumapat ang tingin ni Lasho kay Hua Wudao, napapansin na lubhang tumaas ang kanyang katapatan, kaya sinabi niya, tumayo ka at magsalita. Ang kapangyarihan ng harang ay panlabas na lakas lamang, paano nito tunay na mapagdedesisyonan ang resulta? Ibinaling ang kanyang tingin kay Panlit Ian, nagtanong si Lasho, paano mo nalusutan ang harang noong una kang dumating sa Golden Court Mountain? Malakas na tumawa si Panlit Ian, itinaas ang lalagyan sa kanyang kamay at sinabi, simple lang iyan, may kaunti akong alam tungkol sa mga porma sayon.
Bagamat malakas ang harang, naging labis itong marupok dahil sa kakulangan ng maintenance sa paglipas ng mga taon. Malinaw na ang Porma Sion ay sumailalim sa ilang infusion at pagkukumpuni ng primal energy, ngunit maraming runes ang sira. Bukod dito, hindi ordinaryong bagay ang lalagyan ng matandang ito.